Hello guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Tara, ito naman ang pag-usapan natin. May nilabas na post si Senator Amy Marcos just few minutes ago, few hours ago, early today actually. And dito, may mga pasaring siya na hindi ko alam kung tatamaan ba si Bongbong Marcos. Kaya pag-usapan natin. Okay guys, yesterday, dumating sa The Hague si Senator Amy Marcos kasama si VP Sara Duterte. Along with them is of course kasama si Ma'am Elizabeth Zimmerman na bibisita rin kay PRRD. So actually months before, na-interview na si VP Sara and she was asked kung kailan siya babalik ng The Hague. So sinabi niya, babalik siya ng The Hague at doon siya magse-celebrate ng kanyang birthday. Hindi naman natin inaakala na sasama pala sa kanya si Senator Amy Marcos. Alam niyo, itong statement ni Senator Amy Marcos, medyo matalinghaga. Okay? Pero sa simple at maikli niyang pahayag, dito mo makikita guys na mabigat ang laman ng kanyang mga sinulat. No? So if we're gonna go over dito sa kanyang post, ayon nga kay Senator Amy Marcos, sabi niya, kapit lang. Sabi ko kay VP Inday Sara, higit kanino man alam ko ang pakiramdam na mawalay sa sariling bayan. Kahit simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinabi ni PRRD. Kung maalala nyo guys, no, if some of you have watched yung last installment ng movie ni Direk Daryl Yap, nung namatay si Apo Lakay, Senator Amy Marcos was actually in Morocco. Diba? Apart from that, syempre nung na-exile sila. Okay? Sabi nga nila, if I remember, there are other versions of yung pagkaka-exile nila. Kinidnap daw sila because ang gusto ni Apo Lakay, mamatay siya sa sarili niyang bayan, which is sa Ilocos. Pero iba ang nangyari. Ang pinangako sa kanila ay from Malacanang, ibabalik sila sa Ilocos. Iba ang nangyari. Dinala po sila sa Hawaii. No? Ganun po yung naging buhay. Ngayon kung iisipin natin, bakit yun ginawa ni Bongbong Marcos? Knowing that siya mismo, sila mismo, pamilya Marcos, buong pamilya Marcos, nakaranas ng katrayduran. Diba? Noong panahon ni Cory Aquino. Okay? Kahit simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa hindi katanggap-tanggap na sinabi ni PRD. Ngunit narito tayo, hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. Ito sa akin yung medyo may weight. No? Medyo may weight. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali ulit. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Itong part na to guys, no? May Marcos na natuto sa kasaysayan. So, ibig sabihin, ito yung part na ang dating sa akin, pinapasaringan niya si Bongbong Marcos. Dahil mukhang si Bongbong Marcos hindi natuto sa dinanas ng mga Marcoses ng panahon ni Cory Aquino. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring home PRRD. We will bring PRRD home. So basically dito, walang mabigat na salitang pangako, 'di ba? Pero ina-assure niya na sa tulong ni Attorney Nicholas, iuuwi nila si PRRD. Ngayon, maraming mga DDS support, mga DDS, no, mga Duterte supporters na may agam-agam pagdating sa mga statements, sa mga action ni Senator Amy Marcos. And sobra tayong nagugulat ni Senator Amy Marcos dito, no? Kung may isip nyo. Bakit? Sa panong paraan? Una, hindi natin inaakala na magpapatawag siya ng Senate hearing. And ang Senate hearing ay hindi pa tapos.
no? May mga tao pang hindi lumulutang. However, nag-file na po, no, nag-submit na po ng report si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Sino mga involved doon? The Remulla Brothers, General Torre, General Marbil. So far, sila pa lang yata ang napapaano ni Senator Amy Marcos. No? Hindi ko alam bakit niya in-exempt si Anyo. Sabi nga ni John B. Cremulya, no, ni SILG. Group effort sila pero hindi nila sinama. Hindi nila sinama si Anyo. Tsaka ito rin yung isang tanong ng mga kababayan natin eh. Will Amy Marcos initiate an impeachment complaint against his brother? Diba? Kasi pag nangyari yan, guys, malaking issue yan sa pamilya Marcos. This will surely divide the Marcos family. Hindi ko alam kung magkakaroon ng reconciliation kung si Senator Amy Marcos mag-initiate ng tawag dito ng impeachment na yan. Pero kung maalala nyo rin, doon sa kanyang campaign ad, no, sinabi niya hindi na Marcos ang nagpapatakbo ng administrasyon, kundi Romualdez at Araneta na. Diba? So doon pa lang yun yung mga unang birada ni Senator Amy Marcos And not only that, as you can see, maliban dito sa ginagawa niyang pagtulong na maibalik si PRRD galing The Hague. Isa rin sa gusto niyang tutukan yung mga ayuda. It seems to me that she really want na magkaroon ng stop, no, doon sa mga ayuda dahil nakita niya yung epekto. Kaya nga yung tinanong ko nung nag-post yung mga taga-Quancom kung sino-sino pa ba ang may kaso. If I remember it correctly, Congresswoman Luistro, no, merong ikinaso sa kanya patungkol doon. Hindi ko alam kung sa COMELEC o sa proper courts, no? I think sa COMELEC yata no? We're not sure about that. Tapos yung ibang mga politiko, no, na napanood natin, nakita natin na namimigay ng pera. Sino-sino ba mga napanood natin? Number 1, si Duke Frasco. No? Maliban. Nakita rin natin si Luistro. Pero kasi ang tanong dyan, did that happen before the campaign period nila for local? Under sila ng local, hindi sila national. Kaya nga hindi ko rin maintindihan bakit sila maglalagay ng spokesperson when in fact, sila ang spokesperson ng kanilang mga legislative district. Kada congressman o kongresista, sila po ay mga boses. Diba? So parang sabi, di dapat hindi na magpapapresto na hahanapin na natin lagi si Abante. Attorney Abante, bakit hindi ikaw nagsasalita? Bakit yung mga ibang kongresista nagsasalita? Bakit kailangan ng House of Representatives magkaroon ng sarili nilang House Speaker? Diba? Diba mas maganda kung si Tambi ang maging House Speaker? Ano naman nasa title din naman yan siya ang House Speaker Siya maging spokesperson. Pero ang nangyayari, yung mga congressman, kanya-kanya silang pa-press-con. That's okay. Kaya hindi nga natin maintindihan bakit kailangan nilang mag-assign or mag-hire o mag-appoint ng isang house spokesperson. Ngayon, kung babalikan natin itong sinasabing ni Senator Amy Marcos, ito sigurado tong hindi magugustuhan to ni Bongbong Marcos, yung panghihimasok ni Amy Marcos sa issue ng mga Duterte, sa issue ni PRRD.
And I'm very sure hindi niya ikatutuwa ito. Kasi remember, during the Senate inquiry, Senate hearing regarding sa nangyari kay PRRD, no? Ang sabi ni Bongbong Marcos, everybody's entitled to their opinion but I do not agree. Sinabi niya yan sa interview. So what makes you think that what Amy Marcos is doing right now is okay with Bongbong Marcos? Definitely hindi. Alam mo si Senator Amy Marcos, no? The way I see it, ito opinion ko lang to ha. The way I see it, hindi man niya dinadrag ang pangalan ng kapatid niya sa mga bagay-bagay. But based on her actions, you can tell that he is really banging the door ng opisina ni Bongbong Marcos. Diba? Hindi man niya kayang ipahiya ang kapatid niya. Pero through her words, through her actions, through her tawag dito, may word para dun eh. Pinapakita lang niya na kaya niyang banggain ang kahit sino. Even if kapatid niya pa yan. Sabi nga ni Sir Mark Lopez, no, in one of his posts. Kung babalikan ko yung post ni Sir Mark Lopez, share ko lang sa inyo. And I was right from the very start. Alam niyo kung bakit ako naging tama from the very start? Ang sabi dito ni Sir Mark Lopez, palakayin natin. If you can do this, Senator Amy Marcos, if you will be instrumental of being able to bring PRD home, then maybe, just maybe, you will be able to redeem your own father's legacy. And the entire nation will be most grateful. May point pa dyan si Sir Mark Lopez. Yes. Do you remember that I once said na dalawa lang ang pipiliin ni Senator Amy. Either siya ang mag-redeem ng legacy ng tatay niya o i-save niya yung kapatid niya. Siyempre, pipiliin niya yung ma-redeem niya yung legacy ng tatay niya. Alam mo kung bakit? That is their political survival. Hindi lang siya. Pero ng buong Marcos. Tandaan nyo, isa sa anak niya ay nasa politics. At diyan niya mapapakita na hindi pare-pareho mag-isip o magkakapatid. Kaya nga sabi niya rito, may Marcos na natuto sa kaysaysayan. Diba? Ibig niya bang sabihin na meron ding Marcos hindi natuto sa kasaysayan, sa katauhan ni Bongbong Marcos? Yung ba ang gustong ipahiwatig ni Senator Amy Marcos dito? I think so. I guess so. Pero totoo naman. Sa lahat na nabasa ko about sa mga Marcoses are very loyal to those people who help them in so many ways. Sa mga nabasa ko, wala pa akong nabasa na nagpapatunay at nagpapakita na ang mga Marcos ay traidor. Tandaan nyo, kahit nakakulong si Ninoy Aquino, Imelda Marcos offered kung gusto niyang ipadala na lang siya sa Amerika para dun siya maoperahan at magpagaling.
Kung traidor si Imelda Marcos, bakit niya i-offer yun? Kung traidor si Apo Lakay or si Ferdinand Marcos Sr., bakit niya gagawin yun? Bakit niya papayagan na paalisin at makapagpagamot si Ninoy sa Amerika? Si Ninoy lang naman ang nagpumilitang bumalik eh. And there were speculations. I don't know how true that is, pero i-share ko na lang din sa inyo. May mga nabasa ako na ito daw si Ninoy may sakit na. At yung ginawa niya, alam niyang lalabas na siya isang martir. Because he was already told na huwag kang umuwi. I think it was Imelda Marcos who told him na huwag kang uuwi. Kasi hindi natin alam kung sino pwedeng, kumitil ng buhay mo. Something to that effect. I don't know the legitimacy of that, pero it was true that he was forewarned na wag umuwi. Pero nagpumilit siya. The Marcoses was trying to save him. Panoorin niyo yung Martyr or Murderer. The Marcos couple back then was trying to save him. Ang mga Marcos nakaranas ng pagtratraidor, pero ang mga Marcos hindi nagtraidor sa mga taong tumulong sa kanila. Kaya ganyan na lang magsalita si Senator Amy Marcos. Kung pagbabasihan natin yung mga kwento about sa kanila noon. Kahit yung movie. The movie ng mga Marcoses, those are not fiction. Those are stories coming from Senator Amy Marcos. Kung umpisan mo yung Made in Malacanang, down dun sa Martyr or Murderer, doon mo makikita na kung meron man isang Marcos na magaling at may direksyon pagdating sa pagiging politiko, that's already Amy Marcos. Diba? Ano sabi niya, ano sabi ni FEM dun sa movie? May clip nun eh. Tingnan ko nga kung nandun pa sa papakita ko nga sa inyo. Hanapin natin. Ito guys, I don't know if you can recall this, no? Pero panoorin natin. Ano sabi ni FEM? Anong alam mo sa katapatan? Ha? Gayong palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club. Kaysa sumama ka sa amin ng mami mo sa mga gawain sa gobyerno. Bakit? Meron ka na bang napanalo sa sarili mo? Meron na ba? Meron ka na bang napanalo na ikaw lang? Tanungin mo ang sarili mo. May napanalo ka na ba sa sarili mo? Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Kung umasta ka, akala mo kung sino ka? Yang mga kaibigan mo sa ibang bansa,
Kaya sumasama sa yan dahil alam nila na ikaw ay anak ng isang presidente. Kaya sumasama sa yan. Ipasok mo yan sa tuktok mo! Dad, yung mga kaibigan ko sa ibang bansa, hindi nila alam na anak ko ng presidente. Kaya nga po, ayoko may pagkaibigan dito kasi... Mismo! Mismo! Mismo. Kaya hindi mo alam ang pakiramdam. Dahil hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino ang sino. Hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam ang totoo. Hindi mo alam kung sino ang totoong tutulong sa iyo. Hindi mo alam ang kaibigan. Yan ang totoo. Paano mo malalaman na yung mga kaibigan mo sumasama sa iyo? Paano mo malalaman kung yang nakikipagsaya sa iyo ay kasama mo pa rin kahit magkalintik-lintik na ang lahat? Ibo sa akin. There needs to say something. May kailangan pa ba akong sabihin? Wala na. Again, those are not just scripts. Those are stories coming from Senator Amy Marcos. I don't think that Senator Amy Marcos or Direk Daryl Yap will create something na... Si Direk Daryl Yap kasi bilang, maliban sa napakagaling na direktor, napaka-thought-provoking ng kanyang mga atake sa kanyang mga kwento. And this lines, I think it's on point na sinabi mismo talaga ni FEM kay Bongbong Marcos. That in itself will truly explain kung bakit sinabi ni Senator Amy Marcos na merong Marcos may natuto. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Diba? And definitely, si Senator Amy Marcos lang yun.